Ang title po ng ating pag-aaralan tonight is Adam, Nasaan Ka? At ito po ay nanggaling sa Genesis 3. Ang introduction ng kasalanan. Ulitin ko po, ang Genesis 3 po ay isa sa pinakamahalagang kabanata ng Biblia sapagkat dito natin makikita kung paano pumasok ang kasalanan sa mundo. Bago mangyari ang mga pangyayaring ito, namumuhay po si Adam and Eve sa Hardin ng Eden na may ganap ng kapayapaan at magandang relasyon sa Diyos. Wala pang sakit po noon, takot, kahihiyan o kamatayan. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng kanilang kailangan, nagbigay lamang ng isang utos. Huwag kumain mula sa puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ngunit dumating ang ahas at tinukso si Eva sa pamamagitan ng pagdududa sa salita ng Diyos. At sa halip na magtiwala sa Diyos, pinili ni na Eva at Adan na sundin ang kanilang sariling nais at suwayin ang kanyang utos. Dahil dito, pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan at nasira ang kanilang malapit na relasyon sa Diyos. Ang scripture po natin tonight ay nanggaling sa Genesis 3:9. Then the Lord God called to the man, "Where are you?" Nasaan ka nung kailangan ng katotohanan ng boses mo? Mag-umpisa po tayo sa ice-breaking question. And sana po ay hinihingi ko po ang cooperation ninyo. Sana po ay makasagot tayo. Kapag tinawag ang pangalan mo sa bahay o trabaho, ano ang madalas mong sagot? Sige nga po, sino po? Ano po ang madalas nyong sagot pag tinawag ang pangalan nyo sa bahay o sa trabaho? Bakit? Bakit? Ano pa po? Ano yon? Ano pang ganun? Mamaya. Ne, Mamaya? Oh. Ne, ano pa po? Anong kailangan mo? saglit lang. Okay. Ayan, tama po tayong lahat. Ang madalas po nating sagot ay sandali lang or parating na or naririnig ko na or wala ako. Naalala ko po ito nung ako ay bata pa. Madalas kung pag tinatawag ako ng lola ko, sinasabi ko, saglit lang. And ngayon po na-remind din ako sa aking anak na pag tinatawag ko siya, palagi niyang sinasabi, wait lang mami, wait lang. Ayan. Nakakatuwang isipin po na sa Genesis 3, ang unang tanong ng Diyos kay Adam ay hindi, ano ang ginawa mo? Kung hindi, nasaan ka? Hindi alam ng Diyos kung nasaan siya, kundi dahil gusto niyang harapin ni Adam ang kanyang tunay na kalagayan. Tama po. At magandang araw, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras sa ating Bible study. Ang pag-aaralan po natin ay simpleng tanong lang, ngunit napakalalim ng kahulugan. Adam, nasaan ka? Ito ang tanong ng Diyos matapos magkasala sina Adam at Eve. Hindi ito tanong tungkol sa lokasyon, pero ito ay tanong tungkol sa puso, sa responsibilidad, sa spiritual condition at sa relasyon sa Diyos. And habang pinag-aaralan po natin ito tonight, hayaan po nating siyasatin tayo ng Diyos at marinig natin ang kanyang tinig na nagtatanong sa atin, nasaan ka? Or nasaan ka? Ito ay hindi upang hatulan tayo, kundi upang tayo ay tawagin pabalik sa Kanya. At tayo po muna ay manalangin. Let's close our eyes and damhin po natin ang Espiritu Santo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kaming makapagtipon upang pag-aralan ang inyong salita, Lord. Buksan ninyo ang aming isip upang maunawaan namin ang katotohanan. Buksan ninyo ang aming puso upang tanggapin ang inyong pagtutuwid at pagmamahal. Tulungan ninyo kaming maging tapat sa pagtingin sa aming sarili at bigyan nyo kami ng lakas upang tumugon sa inyong pagtawag. Naway ang aming pag-aaralan po ngayon ay maglapit sa amin sa inyo at magbunga ng pagbabago sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Isa sa makapangyarihang tanong po sa Biblia ay hindi bakit mo kinain ang bunga. Alam ko po laging may mga tayo palagi natin naririnig yung na bakit nga ba kinain ni Eve yung bunga. Pero yung tanong po na Adam, where are you? Or Adam, nasaan ka? Yun po yung isa sa pinakamahalaga. Hindi naman dahil hindi alam ng Diyos kung nasaan si Adan,
Mas malalim po itong tanong na ito. Ito po ay tanong tungkol sa responsibilidad, spiritual condition, leadership, accountability at katahimikan. Ang Genesis 3 ay hindi lamang kwento po ng unang kasalanan. Ito rin ay kwento ng kung ano ang nangyayari kapag kailangan ng katotohanan ng boses pero walang nagsalita. And tonight po, may ipipresent lang po akong 5 points. Umpisahan po natin sa number 1, present si Adam pero tahimik. Sabi po sa Genesis 3:6, she also gave some to her husband who was with her and he ate it. Hindi wala si Adan nung tinutukso si Eva. Nandoon po siya habang nagsisimula ang ahas, habang nililinlang si Eva, nananatiling tahimik si Adan. Minsan ang pinakamalaking pinsala po ay hindi lamang yung dahil sa maling ginagawa or maling ginawa. Minsan nangyayari ito dahil sa pananahimik sa oras na dapat tayong magsalita. Maraming tao ngayon ang nananahimik. Siguro dahil ayaw ng gulo, pagod na, takot sa konfrontasyon, or gusto lamang ng pansamantalang kapayapaan. Pero ang katahimikan ay maaaring magbibigay daan sa unti-unting pagkasira po. At dito po tayo mag-reflect. Tanungin natin po yung sarili natin. Saan ako nananahimik kahit dapat akong magsalita ng katotohanan? May mga importanteng usapan ba akong iniiwasan? O pinoprotektahan ko ba ang kapayapaan? O iniiwasan ko lang ang discomfort? And number 2 po, medyo ano lang po natin. May number 2, lahat may pananagutan. Ang sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Nagdesisyon po si Eva. Nagdesisyon din si Adan. Pareho silang accountable sa harap ng Diyos. At sa Genesis 3, makikita po doon na sinisi ni Adan si Eva. Tapos, sinisi ni Eva yung ahas. Ngunit, hinarap pa rin sila ng Diyos bilang mga individual. Ang tunay na maturity ay nagsisimula po kapag tumigil tayo sa pagtatanong ng sino ang may kasalanan. Madalas po ganun nauna tayong magtanong sino ang may kasalanan. Pero mas maganda po siguro kung magsimula tayong magtanong ano ang responsibilidad ko. Ang healthy relationships po kasi ay nangangailangan ng honesty or katapatan, pagiging tapat, humility or kababaang loob, ownership or pananagutan at pagtanggap sa responsibilidad, and repentance, pagsisisi at pagsisikap sa magbabago. Number 3 po, medyo mabilis po tayo. Ang number 3, ang leadership ay hindi passive. Tinawag muna ng Diyos si Adam. Bakit? Dahil ang leadership ay hindi lamang po tungkol sa authority. Ito po ay tungkol sa responsibility. Ang tunay na leader po ay nagsasalita ng katotohanan ng may pagmamahal. Pinoprotektahan ang ipinagkatiwala ng Diyos. Siya po ay spiritually alert at marunong mag-take ng initiative. At dito po, we are being reminded na ang biblical leadership po pala ay hindi control o domination. Ipinakita ni Jesus ang leadership sa pamamagitan po ng service, ng sacrifice, ng humility, at pagmamahal. Sabi po sa Matthew 20:26, whoever wants to become great among you must be your servant. Or sa Tagalog po, ang sino mang nagnanais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang leadership po ay para sa atin kung kayo po ay magulang, kung kayo po ay asawa, pwedeng church leaders, pwede rin kaibigan, mentors, at lahat po tayo na may naiimpluwensyahan. Pwede po tayong maging leader. Kapag tahimik po ang leader, kung kailan kailangan magsalita, maaari itong mauwi sa neglect. And number 4 po,
ang pag-iwas sa mahihirap na usapan ay hindi laging kapayapaan. Ito po ay isa sa pinakamahalaga kasi maraming relasyon ang dahan-dahang nasisira dahil walang gustong pag-usapan ang totoong problema. Medyo nakaka-relate po ba tayo? Kasi ako po ay relate na relate. Madalas nating marinig yung okay lang or ayoko kasi ng gulo or hayaan mo na lang, lilipas na din yun o magiging okay din yun pag lumipas na. Pero ang sakit na hindi po naa-address ay lumalaki habang tumatagal. Tandaan po natin yan. Example po dito, sino po sa inyong nagkasugat na? Yung literal po na sugat. Pag hindi po natin nilinis yung sugat, madali po ba itong gagaling? Hindi po ba hindi? Tapos sa halip na gumaling po ito, minsan lalong lumalala kasi pinababayaan natin. Nagkakaroon ng impeksyon or bawa, sugat po, lumalapad minsan. Lalo nakita ko yung na-experience ko po kay Zia nung hindi namin siya agad nilagyan ng gamot or napa-check up. Lumala po yung hand and foot ano niya, na sugat niya sa kamay and sa paa. So, kailangan po natin lilinisin or gagamutin. And parang tampo din po. Pag minsan nagtatampo tayo, no? Na tapos hindi natin pag-uusapan. Minsan sa mag-asawa, ayan, sa mag-asawa o sa magkaibigan. Sa umpisa, siguro maliit lang. Pero habang pinababayaan, nagiging sama ng loob. Hindi po ba? Minsan kasi pag may tinatago tayong konting tampo, madudugtungan ng madudugtungan po yun. Tapos hindi natin namamalayan, punong-puno na pala yung tampo natin, nagiging galit na. And worse, pwede po itong mauwi sa pagkakahiwa-hiwalay o pag-aaway talaga ng tuluyan. At dito po natin makikita ang katotohanan na hindi lahat ng confrontation ay healthy. Ito po na-rebuke din ako dito kasi ako ay confrontation person. Hindi po lahat ng confrontation ay healthy. Pero hindi rin healthy ang pag-iwas sa lahat ng confrontation. Tandaan po natin iyan. Ang godly communication po ay truthful or tapat sa katotohanan, humble, kailangan ng pagpapakumbaba, loving, wag pong kakalimutan ang pagiging mapagmahal, and wise, ang karunungan, lalong-lalo na yung karunungan na nanggagaling sa Panginoon o sa salita ng Diyos. In Ephesians 4:15 po, speaking the truth in love. Kailangan yung pagsasalita natin ay laging may pagmamahal. Minsan nagsisimula ang healing sa atin kung may isang taong nagsasabi po ng kailangan nating pag-usapan ito or nasasaktan na tayo dito or hindi na natin pwedeng ipagpatuloy ang pagpapanggap. Yung pagpapanggap na okay ang lahat, yung pagpapanggap na hindi ka nasaktan, yung pagpapanggap na wala lang, walang nangyari. Pag may na-encounter po tayong ganito sa ganito sa ating mga sitwasyon or sa iba't ibang sitwasyon natin sa buhay, ipagpasalamat po natin ito sa Panginoon. Dahil dito po mag-uumpisa ang healing na kinakailangan natin. Ayan, number 5 po. Hinahanap pa rin tayo ng Diyos kahit nagkamali tayo. Makikita po natin dito na kahit nagkasala si Adam at Eve, hinanap pa rin sila ng Diyos. Kaya nga po ang tanong ng Diyos, Adam, nasaan ka? Or Ada, nasaan ka? Hindi lamang ito tanong ng paghuhukom, pero ito po ay isang tanong ng imbitasyon. Hinanap pa rin po ng Diyos ang mga taong nagtatago sa kahihiyan, nagtatago sa takot, nagtatago sa katahimikan. And we are reminded sa magandang katotohanan na hindi po natatapos ang kwento sa ating mga pagkakamali. Patuloy pa rin po tayo or patuloy pa rin ang biyaya ng Diyos. Yan po ay mula sa Genesis hanggang sa krus. Makikita natin ang Diyos na patuloy na naghahanap at tumatawag sa mga nasirang tao. Marahil po, tinatanong din tayo ng Diyos ngayon, nasan ka ba spiritually?
Nasaan ba talaga tayo spiritually? Ano ang tinatago mo? May mga tinatago po ba tayo sa sarili natin na hindi natin ma-accept na itinatago natin yun? Ano ang mga pag-uusap na iniiwasan mo? Yung mga pag-uusap na hindi mo gustong harapin dahil gusto mong maging nasa comfort zone ka lang. Ayaw mong pag-usapan kasi ayaw mong um, nasisira yung pag nasa comfort zone ka po kasi andun ka lang, hindi ka ready sa mga confrontation. Or ano ang katotohanan na kailangan mong sabihin? Ayun lang po, and makikita po natin dito sa mga i-share ko na 5 points po. Makikita po natin yung mga lessons na ang katahimikan ay maaaring maging pakikibahagi pala. Kapag hindi pala tayo nagsasalita laban sa mali, minsan natutulungan nating magpatuloy ang mali. And mahalaga ang accountability po. Nagsisimula po ang healing kapag inaako natin sa sarili natin yung mga responsibilidad na dapat nating gawin. And number 3, ang leadership po ay nangangailangan ng tapang. Ang tunay na leader ay gumagabay, nagpoprotekta at nagsasalita ng katotohanan ng may pagmamahal. Ito po ay para sa ating lahat. Ang mahihirap na usapan ay maaaring magdala ng kagalingan. Ang pag-iwas ay nagbibigay ng pansamantalang ginhawa, ngunit maaaring magdulot ng pangmatagalang sakit. And number 5 po, tinatawag pa rin tayo ng Diyos pabalik pagkatapos ng ating mga pagkakamali. Mas malaki po ang biyaya ng Diyos kaysa sa ating mga pagkukulang. And bago po ako magtapos, ayan, sakto lang po ang aking oras. Bago po ako magtapos, may mga iwanan po akong discussion questions na pwede po nating sagutin kung may mag-share po. Ito ay, bakit nga ba kaya nanahimik si Adan? Or anong uri ng katahimikan ang nakakasama sa panahon natin ngayon? Anong responsibilidad ang matagal na nating iniiwasan? At ang tanong na, ano ang personal na kahulugan ng tanong na nasaan ka sa buhay mo ngayon? Bago po tayo magtapos, dalhin natin ang tanong na ito sa buong linggo. Kapag tinanong ako ng Diyos ng nasaan ka, ano kaya ang magiging sagot ko? Nawa matagpuan po niya tayong lumalakad sa katotohanan, tumatanggap ng responsibilidad, nagsasalita ng may pag-ibig at patuloy na bumabalik sa Kanya sa araw-araw. Marahil po ang tunay na hamon natin sa Genesis 3 ay hindi lamang sino ang nagkamali, kung hindi nung kailangan ng katotohanan ng boses, nasaan ka. Siguro po ngayon hindi lamang tayo tinatawag ng Diyos upang harapin ang ating pagkakamali, kundi tinatawag niya tayo upang bumalik sa Kanya. Yun lamang po, at salamat po sa buhay ninyong lahat. God bless for everyone po.